Ang unang lalaban para sa Seoul ay si Mori at sa North Chungcheong naman ay si Gidong. Ginamit ni Mori ang mga natutunan niya kay Bongchim para umano mapalabas ang kanyang natatagong kapangyarihan. Ngunit nagkamali pala siya sa mga pressure points na dapat tatamaan niya dahilan para hindi siya makagalaw. Sinamantala ito ni Gidong at kaagad na binugbog si Mori hanggang sa itanghal ng panalo si Gidong. Ang susunod naman na lalaban ay sila Daewoo at Pom-kwang. Sa pag-uumpisa ng laban ay nagkasubukan lang muna sila. Hanggang sa ginamit ni Pom-kwang ang rice bag toss at sinundan ng nail pound ngunit ginantihan naman ito ni Daewoo ng kanyang Black Tortoise, Vermilion Bird at White Tiger. Sumugod ulit si Daewoo ngunit natama naman siya ng charyok ni Pom-kwang na hammer at tumilapon sa corner ng ring. Muling ginamit ni Pom-kwang ang kanyang charyok ngunit nasanggana ito ni Daewoo. Dito na rin ginamit ni Daewoo ang kanyang Asher Dragon na kaagad sumira sa hammer at napabagsak si Pom-kwang dahilan para makuha ni Daewoo ang panalo sa pangalawang laban. Para sa panghuling laban ay kalaban ni Mira si Jiang Mi na gumagamit din ng espada. Nagpalitan muna sila ng mga atake hanggang sa mabali ni Mira ang sandata ni Jiang Mi. Dito na inilabas ni Jiang Mi ang kanyang charyok na tinatawag niyang Bastard. Gamit ito ay nagawa din niyang mabali ang sandata ni Mira. Ginamit naman ni Mira ang kanyang Windmill at napabagsak si Jiang Mi. Dahil dito ay makakaabante na sila Mori sa susunod na round. Habang kinakausap pa ni Axley si Drake tungkol sa pag-atake nito sa commissioner na walang basbas mula sa matataas na opisyal ng Nox ay bigla naman siyang inatake ni Q. Inatake naman ni Saturn si Q hanggang sa mahuli niya ito. Nang aatake na si Axley ay dumating naman si commissioner o para pigilan ito. Nakalaban ni O si Saturn at si Axley naman ang nilalabanan ni Q. Sa lakas ni O ay naiinis na sa kanya si Saturn hanggang sa mapuruhan nito si Saturn dahilan para mapaatras si Axley kay Q at sagipin si Saturn at kaagad silang tumakas. Dahil nasa loob pa si Drake ay pinasabog naman nito ang kanyang sarili para madamay dito sila Q at O ngunit hindi siya nagtagumpay dito. Nakarating naman kay Mugen ang nangyari kay Q at dahil dapat isang top secret ang tinutuluyan ng mga commissioner ay alam na ni Mugen na may traidor sa kanila. Ipinakita naman ni Commissioner P kay Mugen ang larawan ng putol na braso na kabilang umano kay Jin Tae-jin. Para sa unang laban naman sa Group B ay magkalaban ng South Gyeongsang at North Jeolla. Unang naglaban ay sila Jegel Taek at John Jugok. Aatake pa lang sana si Jugok nang bigla siyang inatake ng charyok ni Taek. Umatake naman kay Taek si Hyungdan para patigilin si Taek ngunit nabugbog lang din ito. Hinaraan niya ni Mira si Mori dahil baka tumulong na naman ito at baka matanggal pa sa paligsahan. Ngunit hindi akalain ni Mira na si Daewoo pala ang pupunta sa ring na kaagad sinipa si Taek para pahintuin ito. Pinigilan silang dalawa ng referee at umatake naman si Jugok ngunit hindi ito tumalab kay Taek at dito na siya napurohan. Kaagad siyang pinagaling ni Bongchim sa grabe ng pinsalang natamo nito. Sa pangalawang laban sa Group A ay pareho ng may tag-isang panalo at talo ang magkabilang koponan. Ang huling maglalaban ay sila Park Il-pyo at Gwim-gi at ang mananalo dito ay makakaabante sa susunod na round. Dahil nahihirapan si Gwim-gi sa sunod-sunod na atake ni Il-pyo ay ginamit na niya ang kanyang charyok. Ginamit naman ni Il-pyo ang The Transience of Life para maiwasan ang mga atake ni Gwim-gi. Tapos sinundan niya ito ng Falling Leaf Inferno na siyang nagpatalo kay Gwim-gi. Nang pauwi na sila Mori ay nagpa siya munang maglakad-lakad mag-isa si Mori. Dito ay iniisip niya ang mga sinabi ni Mugen tungkol sa lolo niyang si Jin Tae-jin nung pinatawag siya nito. Pinakita nila kay Mori ang bakas ng naganap na labanan sa kabundukan. Ayon pa kay Mugen na sa dami ng dugo na nawala kay Jin Tae-jin ay maliit lang ang tsansa na buhay pa ito ngunit kampante naman si Mori na buhay pa ang lolo niya. Nilapitan naman siya ni Il-pyo at matapos silang magkamayan ay biglang umatake si Il-pyo. Nagulat si Mori dito hanggang bumagsak siya at nang susuntukin na siya ni Il-pyo ay huminto ito dahil may atake din pala sa kanya si Mori mula sa likod.